Medyo advanced na po tayo no, sa readings as obedience to our parish priest, Father Job Claracal MS. Ang ating po mga pagbasa at ebanghelyo ay anticipated po no, as instructed sa atin. Nakakatuwa pong makita ang Santo Niño de Congreso na punong-puno. No? Talagang apaw na apaw sa tao. No? Halos wala nang paglagyan, no? Wala nang madaanan, no? Dahil sa dami ng nagsisimba, no? At talaga naman pag sinabi mong kulay orange, no? Talagang mag-orange yan, no? Isang sabi mo lang, no? Isang pitik mo lang, no? Dito si Tita Tess, no? Si Tita Beth, no? At talagang isang pitik mo lang, ayan na, no? Talagang ganyan ang Santo Niño, no? Palakpakan naman po natin ang mga masasama ugali, no? Wala pa po, no? Umalakpak na po, no? God is good all the time. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Ikalawang araw ng Misa Aguinaldo. No? Sino po yung nakadalawa na? Taas po ang kamay. Ba, marami, no? Dalawa, no? Yung ngayon pa lang, taas po kamay, huwag pumaya. Okay lang po yan, pwede pa pong humabol, no? Meron pang mga natitirang gabi upang tayo humabol. Amen? At bago po natin simulan ang ating pagninilay para sa gabing ito, no? Nais ko pong patungkulan yung ating munting katisismo tuwing simbang gabi. Bakit ba natin ginagawa, no, yung simbang gabi taon-taon? Para saan ba ito, no? Para lang ba mag-wish tayo, no? Parang genie in the lamp, nakukuskusin yung lampara, pagkatapos lalabas si genie, tapos mag-wish tayo, no? Bakit siyam at bakit gabi? At ano ba ang kabuluhan ng simbang gabi? Bakit siyam? Una mga kapatid, siyam sapagkat siyam na buwan na dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan si Jesus. Kagaya ng isang ina na nagdadalang tao sa kanyang anak. 9 months na dinala ng mga nanay natin, no, tayo, ng mga nanay natin. At isang araw para sa isang buwan ng pagdadalang tao ni Maria, no, yung ating pagninilay. At ang simbang gabi, no, bakit siyam? Sapagkat ito'y isang nobena. Nobena sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria na nagdalang tao kay Jesus, no, sa siyam na buwan. Nobena, siyam na buwan, siyam na araw. At bakit gabi? Gabi po kasi dahil sa tala po ng kasaysayan ng ating pananampalataya, lahat ng kahangahangang ginawa ng Diyos, no, ay gabi, no, o madilim, no, madilim. Ano po yung mga halimbawa nito? Mula po sa lumang tipan, no, mula po sa pagkakaligtas ng mga Israelita, mula po sa Ehipto, no, patungo sa lupang pangako, habang sila po ay nasa daan, no, while they're traveling, no, in the Red Sea, madilim, solar eclipse. At nung ipinanganak po ang Panginoong Hesus, no, gabi rin po, sa kadiliman ng gabi, sa Bethlehem. Nung isinagawa ang huling hapunan, gabi rin, madilim. At nung ang Panginoong Hesus, nung naisagawa ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, binalot ng kadiliman ang lupain. Pero ito po yung magandang tingnan mga kapatid. Tayong mga Kristiyano ay hindi natatakot sa dilim. Sapagkat nagapi na ng Panginoong Hesus ang lahat ng uri ng kadiliman sa buhay ng tao. Ano-ano po yung mga kadiliman na ito? Una, yung kasalanan. Pangalawa, yung kasamaan. At pangatlo, yung kamatayan.
Sa kanyang pagkapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay, nagapi ng Panginoong Hesus ang lahat ng uri ng kadiliman sa buhay ng tao. At sabi nga rin ni St. John of the Cross, no, ni San Juan de la Cruz, sabi niyang ganyan, the endurance of darkness is the preparation for great light. The endurance of darkness is the preparation for great light. Kaya po kung tayo mga kapatid ay mayroong pinagdaraan ng mahirap, mabigat na pagsubok sa buhay natin, parang madilim, hindi natin alam ang gagawin. Tandaan natin na matapos mong mapagtagumpayan yan, dahil ikaw inihanda ng Diyos sa isang pagpapala, sa isang biyaya, matapos ang pagsubok na yan, matapos ang paghihirap na yan, matapos ang suliranin na yan, makikita mo ang liwanag matapos ng kadiliman. Father, bakit naman, sabi mo, yung simbang gabi ay hindi tungkol sa pag-wish. Hindi po talaga tungkol sa pag-wish. Pero yung pinanggalingan nito, masasabi natin, kasi kapag sa mga bata, ito yung ginagawa nating panghikayat, para pag nakatapos ka, magsimbang gabi ka. Pag nakatapos ka ng simbang gabi, pwede ka mag-wish. Saan po ba nanggagaling ito? Hindi po talaga wish yun. Sa ating pong pananampalataya, ang sinasabi sa atin, kasi yung simbang gabi, tandaan natin, ay isang nobena. At kapag nakabuo tayo ng nobena, ang ibinibigay sa atin ay yung biyaya na pangako ng Espiritu Santo. Yung biyaya at pangako ng Espiritu Santo. Matapos makumpleto yung pagsasyam natin. Matapos nating ganapin yung nobena natin. Kaya po, sa mga kasama rin natin, na kapatid na Kristiyano, Katoliko, na ngayon lang din po natin nakita, welcome back po sa inyo. Nakita po natin ulit yung mga kapatid nating minsan mo lang din sa isang taon kung makita. Very seasonal, occasional. Pakitingnan nga po yung katabi. Nakikita mo ba yan pagkalinggo? Yung mga taong simbahan, magkakakilala po sila. Yung iba po, yung iba nating nakisimba dito, nakasimangot na yan. Pakisabi naman sa katabi mo, magandang gabi sa'yo. At pakisabi na rin sa katabi mo, welcome back sa'yo. Biro lamang po. Alam niyo mga kapatid, sa ating pagninilay, sa ikalawang, ating pag-isimbang gabi, ikalawang gabi, ano yung ikalawang letra ng salitang Christmas? Letter H. H. At yung letrang yan, yung gagamitin natin bilang ating batayan sa pagninilay para sa gabing ito. At tatlong H yung gagamitin natin, my dear brothers and sisters. H stands for hope, for humility, and holiness. Hope in God, humility like Jesus, and holiness of life. Bakit hope in God? Alam niyo po, sa darating na bisperas, ay gaganapin yung pagsisimula ng isang pambihirang pagkakataon sa atin bilang mga Kristiyano Katoliko. Taong 2025, ito po yung opening ng Jubilee Year, 2025. Peregrinantes in Spem. Ika nga, pero sa English, sa madaling salita, Pilgrims of Hope yung tema. At kung saan ang Holy Door, yung pintuan sa St. Peter's Basilica sa Roma, ay bubuksan. At magtatapos yung buong taon na ito ng yubileo sa taong 2026, isasara by January 6, 2026. Jubilee Year, Kung tutuusin po pag sinabing Jubilee, usually po yan, 100 years, 100 years, century. Pero dahil hindi
no, hindi naman lahat aabot ng 100 taon, ibinaba po ng simbahan. Ginawang 50. Pero dahil madalang pa din yung aabot ng ganun, no, kung minsan hindi na inaabot, ibinaba muli ng simbahan. Naging 25 years na lang. No? Kaya po yung nakaraan nating Jubilee ay noong taong 2000. The Great Jubilee, no? Jubileum 2000, Millennium 2000. At bubuksan po muli ng Pope Francis, no, sa bisperas ng Pasko, no? On December 24 by this year, yung ating susunod na Jubilee year, 2025. Para saan ba yun, Father? Jubilee year is a time to renew hope in Christ and to find hope in God's Word. Ang tema natin sa simbahan ay magpanibago ng pag-asa kay Kristo at hanapin ang pag-asa sa salita ng Diyos. Magpanibago ng pag-asa kay Kristo at hanapin ang pag-asa sa salita ng Diyos. Sa buhay po natin, kung minsan, no, down na down tayo, hirap na hirap tayo sa buhay, no. Ngayon magpapasko, no, kung minsan yung mga kakilala natin o baka tayo mismo yung nakakaranas ng iba't ibang klaseng hirap, pagsubok, no, wala ng pag-asa, nawawalan ng pag-asa. Tandaan natin mga kapatid, no, ang pag-asa hindi nawawala hanggat tayo'y umaasa kay Kristo. Ang pag-asa ay hindi nawawala hanggat tayo'y umaasa kay Kristo. At hanggat tayo'y umaasa sa Kanyang salita na nagbibigay buhay sa ating mga kaluluwa, makakaasa tayong ang buhay natin ay may pag-asa. Hope in God. Ikalawa, mga kapatid, is humility like Jesus. Father, bakit ba tuwing ikalawang araw ng simbang gabi, yung mahabang talaangkanan na lang ng Panginoong Yesus yung binabanggit, wala naman tayong kakilala dyan. Wala nga po tayong kakilala dyan. No? Sa mga binanggit, no? Mga iilan lang po yung mga pamilyar sa atin. Pero ano po bang sinasabi nito sa atin? Ipinapakita na ang Panginoong Yesus hindi nagmula sa kung saan, may lahing pinagmulan. Hindi putok sa buho, hindi nanggaling sa bato, hindi lumabas sa dagat, kundi nanggaling sa isang angkan, nanggaling sa tao. At bakit naman 14, Father? Bakit 14? Kasi yung numerong 14 po, in Jewish numerology, it symbolizes perfection and completeness. Perfection and completeness. 14. It's also the twice the number 7, which is considered holy. Sa atin po, karaniwan pag 7, no, huwag niyo pong ipupusta yan, baka mamaya may nagbabaklay dyan o nagloloto dyan, ha? O may ipusta niyo yung 7, no? Hindi po. Yung 7 po na yan, no, ay ayon sa pananampalatayang Hudyo, no, ay isang numero, no, na mahalaga at number that is considered holy, perfect number, complete number. At ipinapakita rin ng genealogy na ito, mga kapatid, yung talaangkanan sa Ebanghelyo na ang Diyos ay bumaba sa sangkatauhan, nagpakababa, bumaba para tayo maligtas. At ang pinaka-the best na halimbawa po ng pagpapakababa ay yung Belen. Ang Diyos, no, ay ipinanganak sa Belen. Mantakin niyo po ang Diyos, makapangyarihan, pinakamakapangyarihan, pinili na isilang sa isang sabsaban. Bakit? Because Jesus is an example, the finest example of humility. Alam niyo, sabing ganyan, no? In Philippians chapter 2, verses 6 to 11,
Sabing ganyan, though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself, took the form of a slave, being born in the likeness of men. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Yung piniling angkan po ng Diyos ay hindi perpekto. Yung piniling angkan ng Diyos, halimbawa po, yung pinaka-pamilyar na lang sa atin, yung nanay ni David, si Bathsheba. Because Solomon was made out of wedlock. Dahil sa pagnanasa ni David kay Bathsheba, nabuo si Solomon. Made of adultery. Pero pinili pa rin, mga kapatid, ng Panginoon yung makasalanan na tao upang kanyang panggalingan. Mula sa binhi ni David, 14 na salinlahi muli, hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita, 14 na salinlahi muli, hanggang sa ipanganak si Jesus. Bakit? Pagpapakita ng kababaang loob ng Diyos. Humility like Jesus. At ikatlo, mga kapatid, holiness in life. Holiness in life. Ito yung tawag at paanyaya sa atin, mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng katayuan sa buhay, sa lahat ng antas na mayroon tayo. Call to holiness. Buhay kabanalan, buhay na ayon at kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Hindi po madaling magpakabanal. Hindi po madaling maging mabuti. Hindi madali na maging mabait o mabuting tao sa mga tao nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo. Hindi madaling magpasensya sa mga taong umuubos ng pasensya mo. Hindi madaling umunawa sa mga taong mahirap unawain. Pero sa pagiging Kristiyano, ito po yung hinihingi sa atin. Holiness of life. Tandaan, mga kapatid, walang perpektong tao. Walang perpektong pamilya. Walang perpektong sitwasyon. But despite our imperfections, sa kabila ng ating pagiging hindi perpekto, yung kakulangan natin, pinupunan ni Kristo. Pinupunan ng Diyos. Pinupunan tayo. Alam niyo, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabing ganyan, He saved us and called us to a holy life, not according to our works, but according to His own design, and the grace bestowed on us in Christ before time began. Nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. At sa simula pa'y ito'y binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam niyo po, sa Kapaskuhang ito po yung paalala rin sa atin. Kakain po tayo ng masarap, kakain po tayo ng mga paborito nating pagkain. Ingatan din yung kalusugan, baka mamaya hindi naabutan ng bagong taon, Huwag naman po sana, napasarap yung kain. Sa Kapaskuhang ito, mga kapatid,
Don't just be happy. Don't just be happy. Also be healthy, but most importantly, be holy. Don't just be happy, but also be healthy, but most importantly, be holy. Maging mabuti tayo sa kapwa. Maging tapat sa Diyos, na may takot sa Diyos, tapat sa Diyos. Sa Kapaskuhang darating, mga kapatid, ano ba yung mga bahagi natin sa buhay natin na alam natin magpapasko, pero bit-bit pa natin? Baka may sama ka pa ng loob, baka may galit ka pa sa puso mo, baka may inggit ka pa sa kapwa mo. Kapatid, anumang negatibong emosyon na nagpapabigat sa buhay mo, bitawan mo yan, isuko mo yan, ibigay mo kay Jesus. Surrender it to Jesus. Amen? At nawa, mga kapatid, sa diwang ito ng ating pinagdiriwang, ikalawang pagsimbang gabi natin, always remember to hope in God, to have the humility like Jesus, and to pursue holiness of life. Hope in God, humility like Jesus, and holiness of life. Amen.